panahon ngayon, hindi mawawala sa routine ng mga tao ang pag-i-internet. At sa bawat click at swipe mo sa iyong gadget ay isang buong mundo na ang nagbubukas. Pero, hindi lahat ng makikita mo sa internet ay ligtas. Kaya ngayong February 11, ipinagdiriwang natin ang Safer Internet Day. At ito'y ginugunita tuwing second Tuesday of February. Nagsimula bilang isang inisyatiba na proyekto ng European Union Safe Borders noong 2004. At ito ay naitatag noong 2005 ng International Safer Internet Association, isang European network ng mga organisasyon na nagpo-promote ng online safety at digital literacy. Ang InSafe ay isang proyekto na pinondohan ng European Commission upang matulungan ang mga kabataan, magulang, guro, at mga komunidad na magamit ang internet sa isang ligtas at responsableng paraan. Sa Pilipinas, pinagdiriwang din natin tuwing ikalawang Martes ng Pebrero ang Safer Internet Day for Children Philippines. At ito ay ayon sa Presidential Proclamation No. 417 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018. Tulad ng Safer Internet Day, ipinagdiriwang natin ito bilang isang call to action upang isulong ang mas mahusay at mas ligtas na paggamit ng internet para sa lahat ng Pilipino. Upang mapanatiling ligtas sa bawat click at swipe mo, narito ang ilang mga tips na pwede mong gawin para maging ligtas sa paggamit ng internet. Huwag basta-bastang ibahagi ang iyong personal na impormasyon online, lalo na sa mga hindi mo kakilala. Gumamit ng malalakas na passwords at mag-enable ng two-factor authentication. Kung ikaw o ang ibang tao ay nakakaranas ng cyberbullying, i-report agad ito sa mga otoridad. Mag-ingat sa mga phishing scam, lalo kung may natanggap na email o mensahe na galing sa hindi mo kakilalang tao. Ika nga nila, think before you click. Ang Safer Internet Day ay isang mahalagang pagkakataon upang magkaisa tayo at maging aware sa mga panganib ng internet, pati na rin sa mga hakbang na pwede nating gawin upang maprotektahan ang ating sarili at ang iba. Huwag nating kalimutan na ang internet ay isang napakagandang lugar na puno ng oportunidad. Pero, kailangan din natin maging responsable at alerto. Kaya simula ngayon, let's make sure na hindi lang tayo #connected kundi #protected din. Hashtag Yes. connected. Oh, connective. Hashtag. Protected. Hashtag. Amibiasis. Hindi, pero ano ngayon? Safer Internet Day. Tama nga naman talaga yun, no? Gumamit ng strong na password yung nag-gym. Hindi. hindi, pero kailangan kasi. Kasi Yeah. meron, di ba, typically may gumagamit ng password na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo. Oh, di ba? I love you 143. Ganon talaga. Diba, kailangan dapat yung medyo hindi talaga pansin Yes. na password, At no? hindi common. Oo, para hindi madaling mahack Mm-mm. yung ating mga accounts, especially sa mga bangko. Oo. Kasi di ba may mga online banking na ngayon, kapag napunta ka sa mga applications nila, tapos simple lang yung ginagamit mong password, they might be able to get into your account without you knowing. Mm-mm. That's called hacking. Oo, at saka, di ba kung high-tech na ngayon yung mga pati tao nag-high-tech na rin eh. Ang dali nilang ma-scam yung mga tao. Kaya, Ay, oo. Mag-ingat po tayo sa mga phishing. At saka, Oo. bakit? Ha? Bakit? Baka kasi kapag nag-phishing kayo, iba yung makuha nyo, bota. Hindi. Iba naman yon. At saka besides pa dun sa paggamit ng malakas na password, yung wag tayong nag-share lahat ng mga information sa internet kasi Exactly. hindi naman lahat ng nandyan kakilala mo or friends mo. Exactly. Kasi meron yung time, 'di ba, kung nasaan ka, kung ano ginagawa mo, Right. you post it, ginagawa mo stories and everything. However, you need to i-limit lang Amazing. ilimit lang Great. ilimit yung mga ganong gawain para maiwasan natin yung pag-i-scam. True. Sure. Great. Amazing. Parang yung nasa video okay. 7, ganon. Amazing. Telo. Oh, di ba? Hindi, pero totoo yung mga sinabi ni Miss Angge, mga Oo. ka-MB. At saka alam naman na natin yan eh. Yun nga lang kasi, may iba talaga, especially sa mga, yung mga
medyo nahuli Oo, sa teknolohiya. millennials. Yes, and Gen... Wow naman sa millennials, Oy, ha? meron. At saka Gen X. Kakaloka ka sa millennials. Marunong kami. Hindi. There are some lang Kaloka. naman. But, oy, totoo. Kami ang unang nag-start niya. Ilang taon ka na ba? 72 ka na? Tumahimik ka. Wow. O, diba? Hindi siya mukhang 72. 32. Wow. Oo, diba? Hindi, may mga nahuli nga naman kasi talaga sa teknolohiya, especially mga parents na natin, yung mga Yes. ganyan. May iba talaga na nagpapaniwala pa rin sa mga nakikita, sa mga click this para maka-earn ng ganito. Yes. Kaya nandyan yung mga anak na marunong sa teknolohiya para gabayan yung mga matatanda sa kanila para hindi sila ma-scam. Typically kasi talaga yung mga matatanda din yung nai-scam eh. Oo. Kasi they are more exposed sa mga fake Yes. news, even sa mga fake news, sa mga fake Susceptible. information. Yes, like they don't fact check. Kaya tayong mga Gen Z, tayong mga Right. anak nila, we have the rights to protect Right. also our parents. True. Yes, right. Amazing. 7-7. Gugulang na lang yun Hindi, pero totoo yan. Nakakatakot ngayon ang internet. Yung Oo. mundo ng internet. You'll never know eh. Oo. O kasi minsan, recently lang, meron akong friend na naghahanap ng pwedeng makapag-retrieve ng kanyang Facebook account yes. kasi na-hack. Oh. Diba? So, Ang hirap kung niya. ganun din lang naman pala, ayaw nating ma-hack, huwag ka na lang mag-internet. Oh, why not? Ibalik natin sa slow mail, Ay. snail mail, Hindi ko na inaabutan. Friendster, kaso wala na siya, sayang na. Oo, hindi. Nasa atin yan kung paano tayo gumamit. Wag tayong wag nating hintayin na ang internet o ang kokontrol sa atin. Ang Yes, social let's media. not let internet control us Yes. because we can control the world. Oh, really? Yeah, that's right. Oh, Using the sa internet. Wala din lang.